Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At nandito tayo sa ating yugto na kung saan matatalakay natin ang mga kaasalan sa mga hayop. Itinuturing ng isang Muslim na ang nakakarami sa mga hayop ay mga nilikhang dapat igalang. Kaya nga kinaawaan niya ang mga ito at sinusunod niya para sa mga ito ang mga sumusunod na mga kaasalan. Una, ang pagpapakain at ang pagpapainom sa mga ito kapag nagutom at nauhaw. Dahil ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam sa kabutihan, sa bawat hayop ay may nakalaang gantimpala. Pangalawa, ang pagkaawa at ang pagkahabag sa mga ito. Dahil ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, sino ang nagpadusa rito dahil sa pagkuha ng anak nito, ibalik ninyo rito ang anak nito. Sinabi niya ito nung may nakita siyang kalapati na paikot-ikot sa paglipad na parabang humihiling na ibalik ang mga inakay nito na kinuha ng isang sahabi sa pugad nito. Ikatlo, ang hindi pagpapahirap sa mga ito kapag kinakatay o pinapatay ang mga ito sapagkat ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, tunay na si Allah ay nagtakda ng magaling na pagsasagawa sa anumang gawain. Kaya kapag papatay kayo, galingan ninyo ang pagpatay. Kapag magkakatay kayo, galingan ninyo ang pagkakatay. Bigyan ng sinuman sa inyo ng maginhawang kamatayan ang kinakatay niya at hasain muna ang patalim niya. Itinala ito ni Imam Muslim. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa paliwanag natin sa nabanggit nating hadith patungkol sa pagpatay, iyon ay ang pagpatay na kung saan nasa karapatan. Ibig sabihin, yun ay pagpatay na kung saan ipinahintulot sa pananampalatayang Islam. At pang-apat, mga minamahal ni Allah, ang hindi pagpapasakit sa mga ito ng anumang uri ng pasakit. Maging iyon man ay sa pamamagitan ng paggutom dito o pamamalo rito o pagpapasan dito nang hindi nito makakaya o pagpuputol ng anumang bahagi ng katawan nito o pagsusunog rito sapagkat ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, pumasok ang isang babae sa impyerno dahil sa isang pusang ikinulong niya hanggang sa mamatay ito. Kaya, pumasok siya sa impyerno, hindi niya ito pinakain, ni pinainom nung ikinulong niya ang pusa na iyon. At hindi niya ito hinayaang manginain ng mga kalisap ng lupa. Isinilaysay ito ni Imam Al-Bukhari. Naparaan minsan ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang tirahan ng mga langgam na sinunog. Kaya nagsabi siya, tunay na walang dapat magpasakit sa pamamagitan ng apoy, kundi ang Panginoon ng apoy. Ikalima, ang pagpapahintulot sa pagpatay sa mga nakakapinsalang hayop, gaya ng asong nangangagat, lobo, ahas, alupihan, daga, at iba pa, sapagkat ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, may 5 hayop na pinapatay sa labas ng haram at sa loob ng haram. Ang haram, ang bahagi ng Makkah na ipinagbabawal doon ang pagpatay ng mga hayop na di inaalagaan. At ganun din ang ahas, ang uwak na batik-batik, ang asong nangangagat at ang lawin. Naiulat din na pumatay ng alupihan ang sugo at isinumpa niya ito. Pang ika-6,
ang pagpapahintulot sa paghihiro ng inaalagaang hayop na nanginginain ng damo alinsunod sa isang kapaki-pakinabang na layunin. Yayamang naiulat na ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam mismo ay naghihiro ng mga kamilyong ibinigay bilang kawanggawa. Ang mga hayop na hindi inaalagaan at hindi nanginginain ng damo, hindi pinahintulot na hiruhan, sapagkat ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, nang makakita siya ng isang asno na hiniruhan sa mukha, kanyang sinabi, isinumpa ni Allah ang naghiro rito sa mukha nito. Isinalaysay ito ni Imam Muslim. Ikapito, ang pag-aalam sa karapatan ni Allah sa mga hayop, at iyon ay ang pagbibigay ng mga zakah para sa mga ito, kapag ang mga ito ay kabilang sa mga pinapatawan ng zakah. At ikawalo, ang hindi pagpapakaabala sa mga ito, ano pat nahahadlangan na ang pagtalima kay Allah, o ang hindi pagkawili sa mga ito, ano pat nakakaligtaan na ang paggunita kay Allah, sapagkat ang sabi niya sa banal na Quran chapter 63 verse 9, o mga sumasampalataya, huwag hayaang gambalain kayo ng mga yaman ninyo, ni ng mga anak ninyo sa paggunita kay Allah. At dahil ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ang kabayo ay para sa tatlong layunin. Para sa isang tao ay gantimpala, para sa isang tao ay ikabubuhay, at para sa isang tao ay kasalanan. Itinala ito ni Imam Al-Bukhari. Ito ay ilan sa mga kaasalan sa mga hayop na isinasaalang-alang ng isang Muslim bilang pagsunod niya kay Allah at sa kanyang sugo, at pagganap sa pinag-uutos ng batas ng Islam, batas ng awa, batas ng kapakanang sumasaklaw sa lahat ng nilikha, tao at hayop.